Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakamalalim at pinakabagong update tungkol sa magiging lagay ng panahon sa buong Pilipinas ngayong araw ng Martes ika-27 ng Enero taong 2026. Ang impormasyong ito ay inihanda para tiyakin na lahat ay maalam at makapaghanda para sa anumang posibleng pagbabago sa kondisyon ng panahon. Sa kasalukuyan, dalawang pangunahing weather system ang patuloy na nakakaapekto sa bansa. Shareline ng pangunahing weather disturbance na nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Ito ay nauugnay pa rin sa low pressure area na dati nang naging bagyong Ada. Bagamat hindi na ito kabilang sa kategorya ng bagyo, patuloy pa rin itong nagdudulot ng pag-ulan sa mga rehiyong tinutugunan nito. Northeast monsoon ng sistemang ito naman ang siyang pangunahing nakakaapekto sa Luzon at Northern Visayas. Ito ay nagdudulot ng malamig na temperatura at mga kalat-kalat na pag-ulan sa mga lugar na sakop nito. Ang pagsasama-sama ng dalawang weather system na ito ang pangunahing sanhi ng maulap na kalangitan at pag-ulan na nararanasan sa maraming bahagi ng bansa sa kasalukuyan. Dahil sa patuloy na pag-iral ng hanging amihan, ang buong Luzon ay makakaranas ng iba't ibang kondisyon ng panahon ngayong araw. Ang mga sumusunod na lugar ay makakaranas ng maulap na kalangitan na sinasamahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, Batanes Group of Islands, Babuyan Group of Islands, Cagayan Valley Region, Aurora Province, Central Luzon, Nueva Ecija, Bulacan, Calabarzon, Quezon, Laguna, Mimaropa, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Bicol Region, Camarines Norte. Ang hanging amihan ay nagdudulot din ng malamig na temperatura sa halos buong bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na matataas at sa oras ng madaling araw. Bagamat maulap ang kalangitan, hindi ibig sabihin na hindi tayo makakakita ng araw. Makakaranas pa rin tayo ng maaliwalas na panahon sa ilang bahagi ng araw, ngunit may mataas na tsansa ng pag-ulan pagdating ng hapon at gabi. Ang mga sumusunod na lugar ay inaasahang makakaranas ng maaliwalas na panahon na may bahagyang pagpapabuti sa paglipas ng araw. Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Abra, Benguet, Central Luzon, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Calabarzon, Cavite, Batangas. Karagdagang pansin. Bagamat maaliwalas ang pangunahing kondisyon, maaaring maging bahagyang maulap ang kalangitan pagdating ng hapon at gabi, ngunit hindi inaasahang magdudulot ng malakas na pag-ulan. Ang mga kondisyon ng panahon sa Visayas ay pangunahing naaapektuhan ng shareline. Ang Northern Samar at Eastern Samar ay makakaranas ng maulap na kalangitan na sinasamahan ng malakas na pag-ulan. May inilabas na tayong weather advisory para sa mga lugar na ito dahil sa inaasahang dami ng ulan na maaaring umabot sa 50 hanggang 100 milimetro. Mahalagang babala, ang malakas na pag-ulan ay maaaring magdulot ng localized flooding sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bundok na lugar. Hinihikayat ang mga residente sa mga lugar na ito na manatiling alerto at sundin ang mga paalala ng lokal na pamahalaan. Ang mga sumusunod na lugar ay inaasahang makakaranas ng pagpapabuti ng kondisyon ng panahon na may mga pulong-pulong na ulap at posibleng isolated rain o biglaang buhos ng ulan, Bohol, Leyte, Biliran, Cebu Province, Negros Island, Negros Oriental, Negros Occidental, Western Visayas, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, Aklan, Siquijor Island. Ang mga pag-ulan sa mga lugar na ito ay malamang na pansamantalang lamang at hindi magdudulot ng malaking problema, ngunit hinihikayat pa rin ng mga tao na magdala ng panangga sa tuwing lalabas ng bahay. Weather Outlook for Mindanao. Tulad ng Visayas, ang Mindanao ay patuloy na naaapektuhan ng shareline. Ang mga sumusunod na lugar ay makakaranas ng maulap na kalangitan na sinasamahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, Dinagat Islands, Caraga Region, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Northern Mindanao, Misamis Oriental, Bukidnon, remaining parts of Mindanao. Ang mga sumusunod na lugar ay inaasahang makakaranas ng maaliwalas na panahon o pagpapabuti ng kondisyon ng panahon. Soxargen Region, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan. Ang mga lugar na walang direktang epekto ng shareline ay maaaring makakaranas ng mainit na temperatura sa araw, ngunit magiging malamig naman sa gabi. Ang buong Palawan Province ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may isolated rain.
Ang pag-ulan na ito ay dulot ng pagtagos ng hanging amihan sa rehiyon na siyang pangunahing weather system na nakakaapekto sa Palawan ngayong araw. Ang mga pag-ulan ay malamang na hindi magiging matagal at hindi magdudulot ng malaking pagbaha, ngunit hinihikayat pa rin ng mga residents. Ang kondisyon ng mga karagatan sa paligid ng Pilipinas ay iba-iba depende sa rehiyon dahil sa epekto ng mga aktibong weather system. May inilabas pa rin tayong gale warning para sa silangang seaboard ng Northern Samar at Eastern Samar. Ito ay dahil sa malakas na epekto ng shear line na pinagsasama ng hanging amihan at hanging easterlies. Ang mga sistemang ito ay nagdudulot ng thunderstorms na nagpapataas ng taas ng alon sa mga karagatan sa lugar na ito. Inaasahang taas ng alon, 2.8 hanggang 4.5 metro lubhang mapanganib para sa maliliit na sasakyang pandagat at mga mangingisda. Babala, hinihikayat ang lahat ng mga nasa dagat sa mga lugar na ito na mag-ingat at umiwas sa paglalayag hanggang sa may babaang babala. Be moderate to rough sea conditions. Para sa natitirang seaboard ng bansa, kabilang ang Luzon Strait, Sibuyan Sea, Visayan Sea, Camot Sea, Bohol Sea, Sulu Sea, at Celebes Sea, inaasahang may katamtaman hanggang magaspang na kondisyon ng dagat. Inaasahang taas ng alon, 1.5 hanggang 2.8 metro maaaring magdulot ng kahirapan sa paglalayag ng maliliit na bangka. Sa kanlurang bahagi ng bansa, ang kondisyon ng dagat ay mas banayad dahil sa pagiging nasa likod ng mga aktibong weather system. Inaasahang taas ng alon, 0.5 hanggang 1.5 metro ligtas para sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Ang mga mangingisda at mga taong naglalayag ay dapat palaging suriin ang pinakabagong ulat tungkol sa kondisyon ng dagat bago umalis sa daungan. Ang LPA na dati nang naging bagyong Ada na kasalukuyang matatagpuan sa silangang bahagi ng Mindanao ay walang direktang epekto sa bansa. Inaasahang maglalaho lamang ito sa mga susunod na 2 hanggang 3 araw habang ito ay gumagalaw palabas ng Philippine Area of Responsibility. Wala pong dapat ikabahala sa sistemang ito. Batay sa pinakabagong tropical cyclone threat potential na inilabas ng PAGASA, may posibilidad na mabuo ang bagong bagyo. Ang posibleng lokasyon ng pagbuo nito ay sa silangang bahagi ng Mindanao, malapit sa lugar kung saan nabuo ang dating bagyong Ada. Mahalagang paalala, bagamat hindi pa tiyak kung gaano kalakas ang posibleng bagyo o kung ito ay makakaapekto sa bansa, hinihikayat ang lahat na manatiling alerto at updated sa mga bagong ulat ng panahon. Ang anumang pagbabago sa ruta o lakas ng bagyo ay ipapaalam agad sa publiko para makapaghanda ng maaga. Tandaan na maaaring magbago ang lagay ng panahon anumang oras. Upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat, narito ang ilang mahahalagang paalala. Panangga laban sa pag-ulan at sikat ng araw. Laging magdala ng payong o anumang panangga kapag lalabas ng bahay para handa sa biglaang pag-ulan o matinding sikat ng araw. Para sa mga nagmomotor, hindi inirerekomenda na gumamit ng payong habang nagmamaneho. Mas mainam na magdala ng raincoat o kapote para mapanatiling ligtas at malinaw ang paningin habang naglalakbay. 3. Ligtas sa mga lugar na madaling baha o mga bundok. Kung nakatira ka sa lugar na madaling baha o malapit sa bundok, laging handa ang emergency kit at sundin ang mga paalala ng lokal na pamahalaan. Umalis kaagad kung may babala ng evacuation. Mga nasa dagat, laging suriin ang pinakabagong ulat tungkol sa kondisyon ng dagat bago umalis sa daungan. Sundin ang mga babala ng Coast Guard. Panatilihing updated. Laging makinig o basahin ang pinakabagong update tungkol sa panahon. Ito na po ang lahat ng pinakabagong impormasyon tungkol sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes ika-27 ng Enero taong 2026. Patuloy po kaming magbibigay ng update sa lalong madaling panahon kung mayroong anumang pagbabago sa kondisyon ng panahon. Ingat po tayong lahat at manatiling ligtas. Maraming salamat po.